Undefeated pa rin ang strong group after 5 games nang matalo nila ang Team USA ngayong araw sa Jones Cup. Maganda ang nilaro nila in this game at ngayon i-analyze natin kung paano nila dinurog ang malamyang 2-3 zone defense ng US. Kaya sila nakapagpaulan ng tres. Tara, breakdown natin yan. First possession, naka-zone defense agad itong Team USA. So naturally, iikot ng strong group yung bola para makahanap ng magandang tira. Pagkapasa dito ni Heading, nag-overcommit yung defender. So pagkabalik, wala siya sa posisyon para maka-close out. So easy 3 points yan para kay Heading. Next play of a miss, pupush ang SGA, and dito mahalata na malamya talaga yung zone defense ng US. Nauna na sa ilalim si Kwame at wala sa ayos yung formation ng US dito. Napilitan yung defender na to na mag-sink even though dapat nasa corner siya. Kasi walang ibang big man na nasa loob yung US para saluhin si Kwame. Kaya ayun, open 3 ulit para kay Jordan Heading. Isang way para ma-break ang 2-3 defense ay atakihin yung gitna or yung bandang free throw line at yung paint. At yun exactly yung ginawa ng SGA buong game. At inubuso nila yon. Mapapansin nyo 4-man out offense sila tapos may isang nasa gitna. Magiging resulta niyan is either kick out sa tres or katulad nito, easy layup para sa center nila. Ito again, overcommit na naman sa depensa. Masyadong nag-stunt yung defender na to kahit nakasunod naman sa drive yung kakampi niya. Resulta nun ay 3 steps behind na siya sa depensa at 3 points para kay RJ. Next play, mas maganda yung execution at rotation ng US sa zone nila. Papasa sana ni RJ sa ilalim pero hindi niya nagawa. So binigay na lang nila kay C-Mac para gumawa ng play. And again, masyadong nag-stunt yung defender na to. Long close out na naman yan. And sa posisyon na to, hostage ka na ni RJ. Either titira niya na to or ganito. Show and go, floater, and one. Para naman sa opensa ng US, mainit rin sila sa labas nung first half. Wala silang masyadong play, talagang diretso tira lang. Para naman sa SGA, ball movement, hanap ng maayos na tira. Again, 4-out offense para maatake ng maayos yung gitna na may maluwag na space. Easy 2 points. Next play, out of a missed shot, rebound ni C-Mac, and mapapansin nyo dito, si Aggie grabe yung effort na mag-sprint ahead. Habang itong dalawang American defender naman magagamble umagaw ng bola, pero titignan lang nila yan. Pass ahead, naka-leak out na si Aggie dito. Ito namang American defender na to, tumuturo pa kahit naman siya dapat yung sumalo sa ilalim. Literal na wala naman siyang binabantayan. So total collapse sa transition defense yan ng US, and yung effort ni Aggie na reward na naman ng 2 points. Dito naman cross-court pass ni C-Mac habang nakahanda na kagad yung screen sa kabilang side. Ang naging effect nito, nag-scramble yung rotation ng US. Nag-rotate yung top defender at napalayo yung dapat na magko-close out sa tira ni Heading. At 3 points na naman yan. Next play, rebound ni Heading. Again, grabe yung effort ng big men ng SGA. This time, siliwag naman. Diretso sprint siya, iwan yung dalawang big man ng US. Pagkapasok niya, imbis na humingi ng bola, nag-set siya ng screen. No? Sobrang ganda nun kasi kindir niya yung way para kay Heading for a straight layup. Sa fourth quarter, lumobo na ng tuluyan ng lamang ng strong group. Para sa final dagger, nag-run sila ng pick and roll with RJ and C-Mac. Hard screen ni C-Mac, drop pass. Pagka-roll niya, hinigop niya yung dalawang defender ng US. Kaya naiwan ng libre si Abando for 3. Basically, ending the game sa tira na yon. Ito bonus clip kahit hindi natapos ng maayos yung play. Kapag naka 2-3 zone defense talaga, prone yan sa ball watching or yung defender ay nakatingin lang sa bola. At nahuli yan dito ni Abando. Sakto wala ring tao sa gitna. Great pass from RJ and sayang, hindi lang naipasok yung dunk. Sobrang ganda ng pinapakita ng strong group. At walang duda na kung magpapatuloy ang ganitong level of performance nila, ay hindi malabo na sila ang mag-champion sa Jones Cup. Pero kayo ba, Filipino Hoops fans, ano sa tingin ninyo sa performance ng SGA so far? Comment below at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-follow sa ating TikTok and Facebook pages. Habang sa ibang balitang basketball naman, na-snub si Jaylen Brown sa Team USA.
Alamin kung bakit sa video na ito.